dun sa kanang critical illness or kanang ipagihayo ipa-drink ng mga spirit sa iyang body kay para dili sa tanan, ang bihamyo ang matapusan na mo kung ano oras na sa mga lingkuran na available. So once again, good evening everyone, and we are from the JL, Jesus Lord Family. So namin ka lang kagabi on agi paghatag upang kasipod no sa pamilya. I know na dili sa yun ang ingani nga sitwasyon. Kabalo na tanaw sa nanitago prior ani. So ang kuan lang yun is walay lang yung makahatag o great na comfort sa ato ang ang presence with sa Ginoo. So I just hope na ang presensya sa mga tago sa karon is makahatag po din siya o kanang at least man ang comfort sa family ni Pastor Joseph. So kung gihangyo ang tanan na i-prepare ang paggalingon and maghatag ta og mga pag-awit no karon sa ato ang buhi nga Dios. Do na tayo nga moment pero ingon pa all things is gialaw sa Ginoo nga mahitabo no walay gitugot nga mahitabo nga dili kabugot sa Dios. So kami hatod ang panang magka-adjust. Once again, may gabi sa tanan. So, akong gihang tanan sa Bagpanindo. Sa nada sa susunan no. Pero, presensya sa Ginoo mo ay makahatag yun o kalingkod sa malansan. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang apo ta. Nabigamhanan ng mga Diyos na anaa sa langit. Kita ni mong Ginoo ang naasa sulod sa among nagkasing-kasing karon. Dami sa mga pagbangutan. Abangon Diyos, nasayod mi kung ana ang imong presensya, makahatag yun kini Ginoo o kalingkod sa matag usa. Karon nga kagabion, amo ka Ginoo nga awitan, amo ka nga pasalamatan. Hallelujah. Thank you, Lord. Dalam ko kasakitan man
kanimo Ginoo, magkanoon ako, mga problema man, mga pagsulay. Walay lain sa pikon ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, pamatiyon mo ako, ug andam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos kasagupman. Ang kalinaw akong mabatunan, ihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos kasagupman. Ang kalinaw akong nabatunan, ihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos kasagupman. Hallelujah. Ang kalinaw akong nabatunan, ihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Yes, Lord, ikaw ang among dalampanan. Panahon man, Ginoo, sa mga kalistanan, panahon man, Ginoo, sa mga pagbagutan. Lord, aniya kami karon nga kagabion, Ginoo, magkahios sa alang sa among kaigsuonan. Lord, sa among kaigsuon, Lord, na nakapsan, even to the family, O God, sa pasilan na family. Lord, we are here, O God. Lord, salamat sa mga pulong na among madunggan karon. Salamat nga padayon ka, nga maghatag ka namo. Lord, nasika kami, Ginoo. Bisan pa, Lord, nagingon ka sa imong pulong sa Ecclesiastes chapter 3, O God, verse 1. Lord, ang tanan, ano na yung mga katuyuan. Adunay itakda sa tanan, Ginoo, nga mga pakitabo dinhi sa kalibutan. Lord, na may mga panahon nga dili na mo masabtan. Kapag-salamat sa mga tulong na amo ang Ginoo nga madunggan karon kagabion. We trust to you everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Magapakitod ang tanan. So karon na kagabion, ani sama sa gingon ni Sister Renee na maghatag o simpatiya alang sa pagpasilan ng family. O salamat even sa mga magdala sa pulong karon sa Ginoo na mao si Pastor Bear, amo ang pastor sa GI Church. Maayong gabi sa ating tanan. Kami from JIL Church na nag-damay sa family ni Pastor, ang pamaan, ayang pamilya. And
we all know nga dili sayon kay daghan kay mga pangutana nyo. Kadihan di ba nga namatyan pud ko nawagan kong mama way back 2010. So dili pud nako masabot ang akong gibati. Nga nakapangutana gid ko sa Ginoo ngano man Lord na pastora ba ako? Nagsimba ko nangalagad ko nganong imo man kuhaon ang akong mama nga mura ba to'y pinaka best friend nako since na kana nag-inusara ko nga babae. And to the point nga yung nagit ko pagpamastor, mihawa gid ko na nanghit ko kay dili na ko kaya. Nga kanang dili na ko masabot nga nganong miabot na siya nga punto sa akong kinabuhi. That was 2010. Pag-abot sa 2016, namatyan ang po ko, namatay akong brother which is 40 years old. Ano bang ginatino na itong untimely death? Kaya ang pastor, makainit na nga untimely death, dili pag-dapat. No? Kung kita'y mabuto, dili pag-dapat. So my brother died at the age of 40 years old, nagbiling siyang tulong ka anak. And samot na nga, dako kay akong pangutana, ngano man Lord? Baka na bang why and why, daghay mga pangutana, pero dili mo matubag. No, daghay mga pangutana nga, bisan ang comfort gani sa mga tao na dili maka-comfort. Ano may mga panahon bitaw nga, inon ka sa tao nga nitambong sa, like for example, inon ani, pero imo kasing-kasing, daghay pangutana nga, Lord, gano'n man, dili pa dapat. Like for example, ng Pastor Bong, dili pa dapat. Bata pang Isaiah, dagang mo siya pwedeng manhimo, napa may mga anak, napa yung asawa. There's another question sa atong heart, ni bisan usa dili nato pwedeng matubag. And eventually, pag maabot ang panahon, mula ba yung mga panahon, there you are, makita ni mo na ay purpose ang Lord. Now, I remember, Pastor Bong, because close na mo siya, and sa nilabay ng mga bulan, grabe ang iya nakaiko nga Lord, grabe ang pagpananom ni Pastor Bong, anuman, grabe ang iyang pagsanyaw sa pulong sa Ginoo. Pila ka mga tao ang receive sa City Hall, nag-Bible study siya, and di ba, narinig ako ng Lord, grabe ang pagpamugas ni Pastor Bong. Nung ang kanabang wala na sayang ang mga panahon nga nabilin sa iyang kinabuhi. Nahimong mapuslanon. And I heard kang Ma'am Angelina nga, while hapit na siya kuhaon sa Ginoo, and I believe nga kanabang ikaw mismo pag nakanakaan na makabalugid ka. Na ginagawa ito ni Pastor Bong, nag-speak in tongues, nag-worship. And I believe ready siya, happy siya, because nabuhat niya ang mga butang na gusto ipabuhat sa iya before siya nawala ani nga kalibutan. Alam ba nakaigwa nga, kalamian ang nakabatayon. Actually, kung dili lang lain paminawon, because we are traditional na dapat pag namatay, hila kita magbangutan. Pero if we only know, kung abihan lang atong mga huna-huna, actually, it's a celebration It's a celebration. Nga naman, Pastor Bong graduated with a medal. Amen. No, kanabang, kung di lang laing paminaw sa Bible, sila nga magkatawa man, sila nga nung celebration man, pero actually, sa usa ka pastor, usa ka anagan sa Ginoo, actually, it's a celebration nga naman. Makita na niya ang iyang Creator. And then, dili na si Pastor Bong maka-experience og sakit sa kasing-kasing uban pa man. Wala na siya pag-antos, dili pa na sa tuan, di pa nakabalog, sa patatama na may mga utang atong bayaran. You know, actually, it's a celebration. Kung hunahon-naon, that is why, karon nga gabi, gusto na ako ipahinom dun sa tanan, nga para kang Pastor Bong ang word na death. How do we spell that? D-E-A-T-H. Now, ang word na death is D means departure from earth, arrival to heaven. Malikod na ako, mahal ang Pastor Bong, o
ug sa tanan nga naay pag-ila sa Ginoo. Mura bitag mo travel ka, excited ka, no? That means departure from earth, arrival to heaven. Sa tanan nga na relasyon sa Ginoo, sa tanan nga naay Kristo sa iyang kinabuhi. It's a celebration nga naman mo biyak sa aling nga kalibutan kahit mo adto na ka sa langit ng lugar nga giadam sa Ginoo sa imuha. Pag-ampo sa ta, Ginoo, salamat kaayo nga karon na kagabion ablihan nimo ang among mga hunahuna na ikaw ang Ginoo nga tag-iya sa among mga kinabuhi. Let your comfort be in our midst tonight. Amen. Now, life here on earth is too short. Matubataan na. Upo na yun. Pastor Bong, 50, 49. Short kaayo. Ingon gani ang salmo nga, ang edad nga gihatag sa Ginoo sa ato, 70. Pero kung maayo ka mo atiman sa imong lawas, pwede pa ka mabutog 80. No? Mubo ra gid kayo ikumpara kung naa ka dito sa piilan sa Ginoo, is eternity. Wala na katapusan. No, wala na katapusan. That is why ang atong mga kinabuhi, ingon din sa James 4:14, ingon niya, why you do not even know what will happen tomorrow? Wala yun nasayod. Unsay pwedeng mahitabo, bisan kita. Wala na unsay pwedeng mahitabo nato ugma. Like si Pastor Bong, nag-ready siya, nga naman, kabaluman ta. Muadto siya dito. Pero wala siya kabaluwang kanta nga damo na ng katapusan nga gabi nga makauban niya iyang asawa o iyang mga anak. Walang iyo sa James 14, why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? No, dagan kay mga tao karon gausig-usig sa ilang kinabuhi. Ako malipay kay ko because Pastor Bong is one of the students sa gitawang School of Leaders na training. So naa sila yung mga assignment ka magwali, magsanyaw sa pulong sa Ginoo. And then magpasa na siyang picture dito sa GC. Wow, glory to God. Napuslan ang mga nabilin niya nga adlaw sa kinabuhi. Ikaw, kumusta man sad ka? Pakiingon kayo sa imong tapat. Ikaw, kumusta man ka? No? How are you? Ano bang nahimong How are you? Fine. meaningful ang iyang life? Apil pa siyang training. You know, karon ako na-realize, isa kami Busuan Peak. Kaya ako dahil nga kulba mo di ka itong nga sitwasyon no, nga po siya di pa sa akin Busuan Peak mo ito, nagdala-dala siyang tungkod mo siyang si Moses. Di ka na nga, okay na, di ba? Turbong matala, okay na siya. Hinahinay na ako na-realize nga, ang iyang kinabuhi, ipakita niya sa ako mismo nga, bisog na siya gibati, pag na-ay training mo sa ultra third floor na igsuon. Excited siya nga mag-training. Excited siya nga mag-ampo. Excited siya nga naman. Nasabtan niya nga itong kinabuhi mo mura. No, ingon niya, you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ingana itong kinabuhi, mura tang mga yamog sa puntang sa kabantag-kabuntagon, pag masidlakan nag-anda mawala na nasiya. And sad to say, daghan ng mga batanon, mga lalaki o babae, walay pakialam sa ilang kinabuhi. No, allergy kung atong simbahan. Allergy manilaw sa pulong sa Ginoo. Pero I believe, malahang Pastor Bob, ang tinuod kami sa death is, masala nito? Departure from heaven, arrival to heaven. O wala excited na mamatay sa tinuod lang. Wala excited. Basta diha na durog na ako do, gikan sa mamaan na nag-thanks, nag-worship. I believe Pastor Bong is so excited na makita ang atong Ginoo sa dugay nga panahon. No, excited. Now, ingon ang Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. So, motong gingon nga, tanan nga kahitabo, ani nga kalibutan, gitakda na sa Ginoo.
Mangutana mo sa Pastor Bet, ingana ni ay, bago pagali na matay yung sister, musunod na ay si Pastor Bong. Dili na to pwede mabasa muna-una sa Ginoo. Kay taas kaayo ang iyang plano nga mas maayo pa kaysa natong plano ng Pastor Bong. Yes, gusto na to siya makauman. I believe, it's kasi si Ma'am Ann, kay katimbang niya. But I will say this evening that higher pa ang plano ni Lord kang Pastor Bong kaysa sa ato mga plano. Kaya nakabalungan siya unsay mas maayo pa lang ang Pastor Bong. Manghinayang tabi ko sa bata pa, ako may kong sayang ba yan? Yun, sayang. No, sa body of Christ, sa bisimay, kauban mi, sayang. Sayang yun. But let us all understand na mataas ang plano sa Ginoo kaysa sa atong plano para kang Pastor Bong. Ang ato na lang nga, ang mga memorya nga nabili ni Pastor Bong dili mawala nga bisan sa nabilin nga mga adlaw sa iyang kinabuhi, gihimo niya ang kabubuton sa Ginoo. That is why at the end of his life, wala silang gibuhat kundi dahil ng Ginoo, pasalamatan ng Ginoo, and eventually nag-speak in tongues pa siya. That is the language of heaven. No, makita siguro niya nga ang anghel naghulat pa sa iya, ha? Nindot na ang kamatayon. No, inundli ang punok sa Ginoo, everything has a purpose. Ibutang lang ginato sa mga kating-kating ang kananay katuyuan. Talihan namatay akong mama, dugay o wala din ako nadawat. Patalihan namatay akong brother, ingon gid ko sa mga leaders sa church, hindi ko pwede muundang og wali. Kinahanan kada Domingo mo wali ko, ingon ako mga leaders, pasto na pamulay ka namatyan ba ko dili ko. Inigid ko kay kung mungundang kong wali, masamot, daghan ko pangutana sa Ginoo, masamot na malait ko sa Ginoo, masamot na dito kasabot, nganong namatay akong igsuon, nga bata pa at the age of 40 years old. Sa dugay ng mga panahon, nasabtan na ako nga naiplano ang Ginoo, and then, usahay makaingon ko kay sadihan namatay akong igsuon, ay ako na born na din ang tibong pamilya. Bisin noy may katuig kong naghulat para makailas sila sa Ginoo. And then I cried to the Lord, kinahanan pa ba di ay mamatay ang akong isod para lang maborn na din ang iyang asawa o tibong din ang pamilya. It's a sacrifice. Pero mo man ang plano sa Ginoo. Mo man ang iyang gusto. No, dili na ito matuis ang plano sa Ginoo kay mo ito ang cemeteryo, lain-lain ba yan ang hilubong dito na ay 7 years old, na ay 5 years old, meaning to say, hindi kita kabuot kung mo naging ang plano sa Ginoo, so be it. Ang ato na lang, nalipay ka, ang Kristohanon, aldagan sa Ginoo, great is the reward. No, great is the reward. Although maghilak ta, tinagtuo ko ma'am, ang diligid ka pasagdan sa Ginoo, anihon ni mo ang kanan nag-italong ni Pastor Bong with your children. Amen. Amen. Kabalo ko nga dili sayang. Ingana mo niyang Ginoo. No. Ang tanan nga gipundar nga kahago ni Pastor Bong dili masayang. Di ba ino ng Lord, your labor in the Lord is not in vain. Kinsa may mo ani anak, ikaw imong mga anak ug imong apo. To God be the glory. Abi lang na to kung namatay si Pastor Bong na wala kanan, actually wala. God is preparing something. Ano man, grabe ang pagpamugas ni Pastor Bong, grabe ang pagpangalan ni Pastor Bong. Di ba ito ng Bible, bisan isa lang ang padawatan ni mo kang Kristo, ang maghudya ka kanimo ng mga anghel, and it's a good investment. And one day, mag-elect mo Ma'am Ann, wow, mo di ay ni ang itanong sa akong bana, wala na sayang. Because everything has a purpose. Now, ingon ng Psalm 73 verse 26, siguro mapot ang kaluyahon sa family ni Pastor Bong, makaingon kita nga di na ako ni kaya pastora. But God's word for us tonight is that my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
Kay dili mo hatag kung pagsulay o problema ang Ginoo nga di nato kaya. Abi lang nato di nato kaya. Pero ang word ni Lord ingon diha, He is our strength. Kung muhila ka, hila. Kung musingit, singit. We have the freedom to mourn. No? Kung gusto mo hilak, hilak mo. Kung gusto mo mabati ang gimingaw mo, buha ka na. No, ayaw ni palabya nga magpa-cute-cute ka nga, murag wala na niya paghuman, ay hapan, no. Kung kinahanglan nga mo hilak ka, kinahanglan mag-mourn ka, do it. Why? We will miss Pastor Bong. Mamiss ginato siya. No, mamiss na pero knowing nga yan paglaga dahil diri sama sa nakasakay sa aeroplano, ihatod pa dahil siya sa langit. Praise God. Ang dako nga pangutana, ikaw, kumusta ka kay aeroplano, ihatod mo ka sa langit. No? It's been a reminder. It's been a reminder for us. And ako mabless ko sa life ni Pastor Bong. Yes, kaya mga pagsunod sa mga problema, pero ma'am mo, yan, di ko na Lord ako kasi kung sa man ang itanong ni Pastor Bong, ikaw ang makaani uban ang imong pamilya. Pwede ba na itong palakpakan ng Lord? Okay? So, Pastor Bong, labor in the Lord will not be in vain. Dili masayang. Dili masayang. I know nga na ay dako nga plano ang Ginoo sa inyong pamilya. So, mabot mo ng panahon na mayroon mo nga my flesh, my heart may fail, but God is the strength of your heart, especially ng mamahal. God is the strength of your heart. God is the strength of your heart. Now, ingon pa ang Philippians 4:13, very common, I can do all things through Christ who strengthens me. You know, ang mabili na lang sa among kasing-kasing, ang kanang lang pagsalig na ang Ginoo. Kasi pag mahuman na, malabungan na kasi patubong, mabot na ang kamingaw sa family. But always remember, yung ganyan kong mamay, maglingkod ka, kaya napakay anak, napakay apo, napakay mga dapat kuhalos. And I know na kaya nato, digos na ang malangin mo. Ingo man ang Ginoo, I will never leave you nor forsake you. And to be reminded, dili bakakon ang Ginoo. No, dili siya bakakon. Isaiah 41 verse 10, ingon diha to the family of Pastor Bong and Ma'am, God is telling you, I will strengthen you, help you, I will uphold you with my righteous right hand. Isa na ata sa pagpamukat karon, rest assured, ang ginasabnay ta sa Ginoo. Kay ang Ginoo dili nato matukip ang niyang plano. Kunyari, kuhaw lang niya si Pastor Bong, tapos biyaan niya si Ma'am Ann sa Ginoo. No, it's not. Ano bang kabalo ang Ginoo nga naay sakit, anong kasing-kasing, bisan sa pamilya ni Pastor Bong, dili gina sayon, dili gina lalim. Usahay, pwede kang malain sa Ginoo. Pwede kang, Lord, ano man. No, sa pamilya ni Pastor Bong, ano man, wala pa galing minahuman. Nahanapod. Pero kung kani nga mga sitwasyon na nahitabo sa atong pamilya, especially sa life ni Pastor Bong, magdala og breakthrough, magdala og freedom, magdala og kaluwasan sa tinuong pamilya. Praise God! Sakit man, pero malay mo, human ani na ipag-umangkon nga maluwas, human ani na igsuon nga mupumit nga mga lagad sa Ginoo, human ani na ay mga paryente nga magpastor, kay nagtuo ko ang tanan nga gitanong nga kagabo ni Pastor kung dili kita masayang, dili baka ako ng Ginoo, kay Ginoo, your labor in the Lord is not in vain. Bisa ng inyong pag-anhi diri karon, pagdamay sa pamilya ni Pastor Bong, dili na sayang. Kay ang Ginoo dili kabalo mangutang. Mubayad siya. Your time, your effort,
your money, your heart na inyong gitanong karon nga gabi will never be in vain. God is the God of rewarder. God is the God of rewarder. I hope and I pray madili lang nato mapakita sa pamilya ni Pastor Bong ang atong comfort na hanang napatakaroon. Even wala na si Pastor Bong, you can call, you can text, you can message, you can embrace their family. Kung nagtuo ko, mabisa ng inyong panahon ng pagdamay diri na limtan sa Ginoo, you will receive your reward according sa faithfulness sa Ginoo. Ingon pabitaw diri sa gingon nga verse, Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though they were dead, yet they will live. No, ingon diha yes, mamatay ta physically. Kay kining atong lawas, dili pa niingon nga gamhanan, naa gini katapusan. Pero nakanindot ingon diha he who believes. Kinsa tong ito sa Ginoo mabanhaw sa tama nga panahon. Pero kung ang usa ka tao dili mo tuo sa Ginoo, dili mga lagad sa Ginoo, I'm sorry to tell you, dili ni para sa imuha nga verse. Kay ingon diha those who believe, kinsa na tong nito ang Kristo nga namatay sa cross after 3 days na banhaw, mao lang na siya ang mabanhaw. And I believe si Pastor Bong mabanhaw ni siya nga naman ang atong lawas mo balik na sa yuta kay gikan man ta sa abog ug ang atong kalag mo atong bangato sa Ginoo. So makita nato nga ang pulong sa Ginoo tinuod ingon diha, those who believe in me though they were dead, mamatay physically, yet mabanhaw. Nakita nga resurrection body. Dili na masakiton. Wala na ikanang palaghan nga bation, resurrection na resurrected body na, the glorious one. No? So that is why dili dapat ang ikahadlukan ng kamatayon sa tinuod lang. Because the true meaning of death is departure from earth, arrival to heaven. Manindog ta mga igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo, kadtong mutuo kang Kristo, kadto lang mituo kang Kristo. And I believe kita as Pilipino, we called as a Christian nation, tananta, mituo nga na'y Kristo nga namatay sa cross para sa ako sa imong kasalanan. No, dili relihiyon. Let me remind you, brothers and sisters, dili relihiyon ang atong gisgutan diri. Amen? Amen. Kundi lang atong gisgutan, relasyon. Dapat naka-relasyon nato sa Ginoo. And nagaling to every tongue, every tribe. Meaning to say, dili lang ingon nga kami ang maluwas, kami nga pundo, kami nga grupo. No! But ingon ang John 14:6, I am the way, Jesus said, the truth and the life. No one come to the Father except through me. So walay give to them nga religion. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Ug ang tanan nga naay Biblia sa ilang mga balay, basahan niyo kay diha ang kamatuoran. Let us all be reminded na tungod sa gugma sa Dios Amahan, gipadala niya ang iyang bugtong nga anak. Kay walay lain nga angayan nga magpakamatay para limpyuhan ka ug ako sa mga kasalanan. Ang dugo ni Jesus maoy ang ngayan nga muhugas sa imong pagkadaotan ug sa akong pagkadaotan. Amen? Amen. Amen. So it's not about religion. It's all about relationship with the Lord Jesus Christ. Amen. Ingon diha kadulang mo to kang Jesus. Kadulang mo to kang Jesus nga iyang gihimo sa cross sa Calvary will never be in vain. Ako mga pag-ampo,
nga ang imong pagtampong sa hayat ni Pastor Bo karon magdala ni impact sa imong kinabuhi. Muuli ka na nakasabot ka kung nasabtan nimo my life is too short. Life is too short. Imo pa diha walay na sayod. So karon nga gabi I would like to encourage you nga mubalik ta pag-ila kang Kristo. No, una buhaton nato muduol ka sa iya ha mga itagpasaylo ato siyang dawaton nga atong Ginoo manluwas atong kinabuhi. And then magkinabuhi tag matarong supay nakabubuton sa Ginoo. Glory to God. I would say this. Saludo kayo ang Pastor Bo. Saludo kayo sa iya ha ang iyang humility, ang iyang submission. Na ba makita na ko nga bago pa mi nag-ila pero ang iyang submission sa imuha grabe ko Lord, salamat. Salamat ani nga kinabuhi. Nung nga kanabang grabe ang pagsubita na ay mapainom-sanom na kasing-kasing. Kabisan sa kalisod, no, di mo makita nga magreklamo, pero na ang heart. And finally, makainit ko, Ma'am Ann, ang kahagok, ang gitanong ni Pastor Bo, dili masayang, anihon mo na. Anihon mo na. Pwede bang musunod mo ang mga pag-ampo? Ginoong Jesus, nagaduol ako sa imo, hindi na kagabihin. Akong i-acknowledge na ako makasasal. Pasaylo ako. Limpiyuhin ko. Tabangin ko. Na akong kinabuhi. Mahimong ako sunano. Sama sa kinabuhi ni Pastor Bo. Idawag ko ikaw, Ginoo, ako magluluwas. Tabangin ko nga mga nagad ko sa imo. Hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi. Amen. Ako na lang mag-ampo. Ginoo, salamat kaayo din ang kagagioon na imo kita ko. Nagkalain-lain man mi. Ginoo, gilikanan nga pamilya. But because of this purpose na imong gihatag na namo, Lord, I know wala na sayang kamatayon ni Pastor Bo. Na kay plano and this life maghatag og impact sa kada usa nga nakaila sa iya. Lord, I pray nga tanan nga nidawat kanimo ay lang Ginoo manluluwas. Ipa-experience nimo kinsa ka, unsa ka kamaayon. I pray also, Lord, kung naaman din ay mga problema, Lord, financially, spiritually, physically, Lord, I pray right now. Touch that person. Lord, to those na need of healing, let your healing flow in the name of Jesus. To those that need, Lord, of comfort, let your comfort, oh God, flow right now. To those that need of financial na breakthrough, Lord, let your breakthrough come forth in the name of Jesus. Nabaw sa tanan, ipabati ang imong guma. Lord, tinuod, wala pinasayod kung sapod ang maabot sa mong kinabuhi. But we ask you, we pray that you would bless your people tonight and give us a long and satisfying life na diin maggamit kami nimo, Ginoo, to glorify you and to serve you. Lord, thank you. We also lift up to you, Lord, Ma'am Ann, nasayod ka, Ginoo, sa iyang kasing-kasing. Nasayod ka sa sitwasyon, sa iyang finances. Nasayod ka, Ginoo, sa iyang sitwasyon, sa iyang mga anak, sa iyang trabaho. Lord, I know nga, pagkuha ni mo kang pasabog, hindi mo siya biyaan ng malakay, ipungpong sa iya ha. Lord, the heaven is the backup of all that she needs in the name of Jesus. I remember sa Bible, Lord, minun ka, talaga mga bagong palanggan ni mo. Lord, palanggan ni mo si Ma'am Ann. You will take care of her. You will bless her coming in and her going out. You will secure the future of her children in the name of Jesus. You will express your great financially, spiritually, oh God. Yes, Lord. Ay salamat, kinabisa ng iyong mga anak, Lord. Makaani
sa tagang nagitanong sa ilang papa kasi Pastor Bong. Lord, strengthen them. Strengthen them. Ang pamilya ni Pastor Bong, Lord, I pray for a double portion of comfort tonight, oh God. Lord, ang papa ni Pastor Bong, yung mga igsoon, Lord, ang ibang pamilya sa Pasilan, bisitahin sa lang ang mga gabi, Ginoo. Yan, may mga pangundahan sa lang kasing-kasing, Lord. But I pray, oh God, na imong enlighten ng ilang mind, enlighten ng ilang heart. And I pray, Lord, na ang kinabuhi ni Pastor Bong, gamitin ni mo to save his loved one, to save, oh God, his loved one, to save his family, to save his brothers and sisters, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, hindi masayang ang kinabuhi ni Pastor Bong. Lord, after ani, na aming mga balita nga madumog, na mga good news, tungkol kay naa kay gihimo nga revival sa ilang mga pamilya, Lord, in the name of Jesus. Sabi ko, Ginoo, karon nga kagabion, allow us to experience revival, oh God. Revival, oh God. Na Lord, mahimo na pong kapanaminan si Pastor Bong before ni mo siya gibuha. Ginoo, daghan ng mga kalag, Ginoo, daghan ng mga soul, mga bata, ng mga babae, lalaki, na ni-commit silang kinabuhi to serve you because of Pastor Bong initiative to share how good you are sa iyang kinabuhi, Ginoo. Salamat, O God, na ang kinabuhi niyong gihatagan na mo among ning ampingan. We will value every morning na mo matamin because we will see your greatness. We will see how faithful you are. Father, I pray for financial breakthrough ng mga panginahangan nun. Ang tanan nga mo travel pa para mo anhi, mo tapok sa way ni Pastor Bong. Father, we cancel that in the name of Jesus. Yes. We cancel accident in the name of Jesus. Let your mercy, let your grace, let your favor be upon our family in the name of Jesus. Lord, ayaw itukod, Ginoo, ang mga paninabot pa ang yawa sa ilang kinabuhi. As we declare, let your glory, let your favor, let your mercy, let your love, oh God. Lord, sa pagkita ni Pastor Bong, siyang papalensungan nag-abot karon, renew their strength, oh God, every day. Like an eagle, oh God, renew their strength. Sa mga magpilar, renew their strength, Lord. In the name of Jesus. And in the peace of God that surpasses all understanding, be upon in our heart. Hindi man na mo masaktan karon, but eventually, oh God, you will allow us to see the purpose of everything na kahitabo sa kinabuhi namong kanan, especially sa lahat ni Pastor Bong sa Tinok family. And tonight, oh God, nasabtan na mo, Ginoo, kung sa importante ang among mga kinabuhi. Sa tanan ang kadungog sa imong puno karon nga daghan mong time na minaw, Lord, I pray that you will release your blessing to them in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. And Lord, among gi-acknowledge sa Ginoo na kaninga dapat imong pagahugasan sa imong banaan o kamilin na dugo. And we pray, let your presence rest in this place. Oh God. Lord, ang susunod, maka-experience o galinaw, maka-experience sa imong presence. So God, be the glory, let your name be lifted up. Awan yung pinako, pinaagi sa pangalan ni Jesus, na mong ginugmang luwa, tulang kanan mo inuwan. Amen. Amen. Sige, palakpakan ng Lord. Praise God, makamangkiko ng kanan. Salamat sa Ginoo, salamat sa inyong time. Salamat sa pagpaminaw. And I believe na although na ata sa pagbangutan, but it doesn't mean na di na po mo smile. No? Kabalo mo, malaking ni Pastor Bong, kung itulgin mo, masali mo mag-smile. So, Ma'am Ann, dili ka makandaan sa Ginoo. Just remember nga ang kanan, nagitanong sa imong bana, ikaw ang beneficiary. So, with the, di ba, kung naatay ng SSS, di ba, kung na makadawat ang pakita sa kinabuhi, how much more ang Lord? Tanan ka benepisyo sa langit o sa yuta,
I declare and I decree, imo nang madawatan. To God be the glory of mayong gabi sa atong kayan.